Morning. Anyway, I just woke up early in the morning kasi may tumawag sa akin, yung friend ko na nagtatrabaho dito sa government sa Qatar, and gusto niyang i-confirm sa akin yung news daw na 17 katao na nakulong, na-detain. Kung totoo daw ba dahil yun sa pagrarally, okay? So, ako po makakapag-confirm, okay? Gusto ko po i-confirm na yung balita po is fake news po yun, fake news yun. Yes, may na-detain, yes, may nakulong, yes, may nahuli. 17, yes, totoo yan. Pero hindi po dahil sa pagrarally. Dahil po yun, expired yung QIDs ng mga yun. Mga TNTs po yun. And one of them is my friend, my good friend. Bakit siya nakulong? Kasi po expired yung QID niya 6 months na. Expired. So, ginagawa namin ng paraan actually yung QID niya pero ayaw talagang i-release ng amo niya. So, pumunta siya doon, gusto lang niya makipagkasiyahan. And FYI, okay, for your information, yung gatherings po ay ginanap sa private beach, hindi po sa public, hindi sa park, hindi sa public beach, private po yun. Walang rallying naganap. Yung events po is night swimming, gatherings, may mga bata, maraming bata. Bobo bang mga magulang nila para dalhin yung mga bata sa pag-rally? Ito na nga po. Yung mga nag-post, dahil daw po yun sa post ng Philippine Embassy, nag-rely daw po sila sa post ng Philippine Embassy. Hindi po ba ninyo nabasa ng mabuti yung post ng Philippine Embassy? Na kino-confirm ninyo na yun daw ay dahil sa Philippine Embassy? Hindi po kino-confirm ng Philippine Embassy na yung mga nakulong nga ay dahil sa pag-rally. Ito pa nga, nagtataka kaming taga-Qatar, bakit yun ang pinost ng Philippine Embassy? Alam ng Philippine Embassy ang dahilan kung bakit nakulong yung mga taong yun. May pumunta ng tao na galing sa Philippine Embassy. Nakausap nila yung mga tao, tinanong kung bakit. Bakit kayo nakakulong? Kasi po expired po yung QID namin yun po ang sagot nila. Kasi po wala po akong documents yun po ang sagot ng isa. Pero bakit hindi pinalabas yan ng Philippine Embassy?